Naniniwala ka ba na may kaluluwa ang bawat obra? Paano kung ibahin natin ang nakasanayan? Kung saan ang usok ang siyang magiging tinta at ang apoy ang magsisilbing brush ng kaluluwa. Sa bawat pitik ng apoy ay usok na nanggagaling sa endayog nito. Hindi dilim ang bibigyang liwanag, kundi ang dilim na ito ang magbibigay kaliwanagan. Tunghayan natin ngayon itong isang alagad ng sining na ang kanyang estilo ay iba sa karamihan. Ako po si Mejid Tribo, isang fumage artist from Pulilan, Bulacan. Itong fumage art or fumage art is gawa po talaga siya sa, ang main medium po niya is apoy, na yung usok na manggagaling doon sa apoy, yun po yung magiging magsisilbing charcoal. Yung fume po yung kinukuha, tapos doon po gagawa ng details. So nagsimula po siya way back 2020, pandemic. Nagda-drawing po ako noon gamit yung mga lapis and ordinaryong hobby. Tapos may napanood po ako sa social media na isang artist from ibang bansa, sa France, si Steven Spazok. Nakita ko po na gumagawa siya ng animals and ginagawa niya gamit yung kandila. So naisip ko po na itry. Animals din po yung mga una kong ginagawa. Ayun, hanggang sa umabot po na sinubukan ko ng gumawa ng mukha ng tao. Dito nga po sa Pilipinas yung ginagawa ng mga albularyo. Ayun po, tapos parang ang ganda na gagawan mo rin po talaga ng art. Hindi lang basta usok lang po yung kukunin mo sa papel. Gagawan mo rin talaga ng art na ginagawa dito sa Pilipinas. So bakit mo mas piniling i-push through ang fumage art? Yun yung nakahook sa akin. Parang yun po talaga yung gusto kong klase ng art. Yung kakaiba. Parang mas mahirap po kasi siya sa ordinaryo Though may hirap naman po lahat ng mga ng ginagawa ng mga nagdo-drawing. Pero kakaiba po kasi talaga siya Mas challenging. Mas challenging. Opo. So, ito po yung ginagawa ko nung recently na hindi ko natapos kasi meron po akong naisip na panibagong artwork which is yung nakaraan ko pong video. So, mukha po siya. So, ayun naman po yung lagi kong ginagawa, mukha ng tao. Ayan. Hindi pa po siya tapos. Parang parte na po ng pagiging artist yun kasi yung meron pong hindi natatapos na artwork Pero tutuloy ko pa rin naman po to. So dito naman po tayo sa dito. Kay Bini Maloy po. Ginawa ko po siya ng 2 weeks and sa canvas ko po siya ginawa. Mas mahirap po dito sa canvas kumpara sa papel. Kasi meron pong mga usok na pumapasok doon talaga sa fiber niya na hindi ko na po nagagawang bura. Kaya mas doble po yung hirap dito sa canvas. Ayan. So pwede ko na po siyang hawakan kasi may top coat na po siya. Hindi na po siya nabubura. Lahat po ng mga artworks ko dito, hindi na po nabubura. Yun po yung karaniwang tanong din kung nabubura ba sila. So hindi na po sila nabubura kasi may top coat na po sila. Kahit po hawakan ng hawakan. Pero sana wag naman hawakan yung mga artworks bilang respect na rin po sa mismong art. Ayun po isa sa mga crucial part sa pagdrawing, lalo na po kapag papel yung gamit ko. Kasi pag natapat mo po yung apoy doon sa may papel na mga ilang segundo, siguro po mga 5 seconds, sunog na po kaagad Kaya po kailangan pag dampi ng apoy sa papel, lipat na kaagad ang pwesto. Kasi pag nasunog, tapos po talaga yung buong Masisira. masira talaga. Okay, ngayon naman ay i-demo sa atin ni Mejid ang paggawa ng fumage art. Mejid, ano bang mga materials na kailangan natin? So, ito po yung pinaka-ginagamit ko, lampara, and kandila. Ito po yung madalas kong ginagamit, kandila. Of course, lighter pang sindi. Then, sa pambura naman po, ang ginagamit ko lang talaga is yung maninipis. Pero gumagamit din naman po ako ng ordinaryong pambura, depende sa mga mga malalaking Pag pan-details, ito ang ginagamit pan-details talaga ito. Okay, Yung maliit lang po na pambura. Then brush,
brush. Ako maliit lang. Maliit lang din na brush dahil sa maliit lang din po natin itatry. And lapis po pang sketch. Lapis and 6B po siya na lapis para bumakat po siya. Kita para pa rin kita siya. kahit may usok. Ayan. Then, ito po yung papel natin. Makapal po siya. 200 GSM ang ganito. GSM. Para po hindi siya masunog kaagad. Hindi po siya katulad ng ordinary papel. Pero ako po, pinaka-ginagamit ko po is kandila. Kandila. Mas convenient ang kandila. Mas convenient, tsaka po mas, yung apoy niya, parang tahimik, hindi po siya gumagalaw-galaw. Kaya ko po makontrol kung saan papapuntahin. Ganun. Sa kanyang malikhaing kamay, lumalabas hindi ang usok, kundi ang pambihirang obra na tinatawag na fumage art. Sa lawak ng mundo ng sining, marami kang pwedeng matutunan. Tulad na lamang ni Meiji na hindi hadlang ang paglinang sa sariling talent at idiskubre ang sining na ito kahit walang gaanong sources. May mga technique bang tinatawag dito sa fumage art din? Meron po, pero hindi ko po alam kung, lalo na po, hindi ko po alam kung anong techniques ba talaga yung ginagawa ng ibang artist na ganito rin ginagawa. Ang alam ko lang po kasi, yung napanood ko po nun, kahit walang tutorial, parang Naiintindihan mo? nagets ko lang po na parang may ginamit siyang stencil. So yun po, meron pong ginagamitan ng stencil. Meron naman pong ginagawa ko is sketch lang. Then yung sketch, lalagyan ko na po ng usok, tapos doon ko na po lalagyan ng details. So doon mo na buo yung sarili mong technique. Ay, parang ganun po. Sindihan po natin. Sige. Tapos sa akin naman po to. Okay, sige. Ito ang kandila natin. Ang laki nito. Bakit malaki yung kandila natin? Kailangan po kasi malaki yung mitya niya eh. Para po mas makapal yung usok. Yung usok. Ito ang usok. Yan, yung Ayan, black na lumalabas nakikita po nyo. yung Yan yung black na kukunin natin. Ilalagay natin dito sa papel. Siguro po, pakita ko po muna kung paano i-apply. Sige, sige. Ganito po siya. Yung hindi po itatapat lang na ganyan kasi mahirap pong tansyahin. Kailangan po talaga yung kandila hawakan. Kasi ito po yung gagalawin. Kandila, i-control mo. Ako po. Then, tatapat po natin. Ganito lang po magtapat. Kailangan mabilis lang. At kailangan po nagbabago ng pwesto yung apoy. Bakit kailangan nagbabago? Pag natapat po kasi siya na matagal, masusunog na po talaga. Kahit makapal po yung papel. Papel pa rin naman po ito eh. Masusunog pa rin. Ano bang maisasuggest mo sa amin na uri ng papel sa fumage art? Kasi sabi mo, madaling masunog. So, yung mga ano lang po talaga eh. Mga makakapal tapos makikinis po ng papel. Yan. Yan po talaga kailangan. Balita ko na pagkakitaan mo daw itong fumage art. Anong commission ba ang tinatanggap mo? Wala naman po akong pinipili pero hindi lang po siguro talaga kaya yung mga maliliit lang. Kasi parang mahirap na po gumawa ng details dun eh. Kung malalaki po, mas okay. Mas kayang gawa ng details. Yung mga maliliit lang po siguro yung mga baka hindi ko na po tanggapin. Meron po akong, ang pinakamaliit ko lang po kasi talaga ang tinatanggap is A4. Then pinakamalaki po is 34 by 40. Ayun. So, mas mahirap kapag mas malaki? Or mas mahirap kapag mas maliit? Parehas lang po. Parehas Ang lang. pinagkaiba naman po, kapag malaki, mas kaya gawin yung details. Pag maliit naman po, mas mabilis siya pero mas mahirap gawin yung details. Nakakatuwang isipin na ang simpleng apoy at usok na karaniwang ilaw sa dilim ay kaya palang bumuo ng ganitong klase ng obra. Para kay Mejade, hindi lang hilig ang nagagarantiya ng art na ito, kundi nakakatulong rin pala sa kanyang usaping pinansyal. Ngayon, isa na rin siya sa mga nagpapatotoo na may pera talaga sa art. So dito naman po, ito din si Bini Mika naman po. Ginawa ko naman po siya na 4 days po siguro. Mga ganun. So, ito naman po kay Taylor Swift na engaged na po ngayon. So, ito po siya. Ginawa ko naman po siya ng 4 days din po. Dito po pala sa lahat ng to, etong dito po sa nasa side na to, ginawa ko po sila sa technique na may stencil kung saan po yung gumagamit pa po ako ng isang papel na kinat ko yung mga shapes. Halimbawa po dito sa mata,
may shape po ako sa isang papel na ginawa. Hinat ko yung shape ng mata, tsaka ako po nilagyan ng usok. So, yun po yung isa kong techniques. Dito ko po sa lahat yun nagawa. Paano ba namin malalaman yung presyo kung sakaling may magpapakomisyon? Depende sa design, depende sa bilang ng subject, depende po sa size. Meron naman po na isa lang yung subject, pero mahirap po yung background and parang nadadagdagan din po dun yung price. Dito sa pagko-commission mo, ano naman yung nakakatawang moments mo sa mga nagpapakomisyon? Yung mga bata, karaniwan po na na nakakatawang moment eh. Pag bata po yung nagpapadrawing. Kaya po, kunyari, napapansin ko na po na parang hindi niya nagigets yung mga sinasabi niya tungkol sa arts. Chine-check ko na po yung profile. Tapos pag nakita ko po na bata, tsaka ko lang po na hindi na nire-reply. Usually, ano yung mga pinapagawa ng mga bata? Karaniwan po, meron mga mga family portrait po, tapos babayad sila ng 100 pesos. 100 pesos. Nagugulat po ako eh. Kaya kapag ganun na, chinecheck ko na po yung profile nila. Doon ko po nalalaman na bata lang. Kung may mga nakakatawa, syempre may mga nakaka-stress naman. So ano yung mga ilan doon? Wala naman po nakaka-stress pa sa mga mga nagpapa-commission. Siguro po nakaka-stress lang yung pag-ulit ng details kasi meron pong minsan nanginginig na yung kamay ko, kakabura, kakabrush. Meron po kapag sumobra kasi yung halimbawa po sa mata, yung bilog po ng mata, kailangan maiwan po yung bilog. Pag sumobra po ako ng bura doon, magkakaroon siya ng parang guhit. So, ulit po ulit. Lalagyan ko ulit ng usok. Parang nadodoble po yung, yung process. So, ito pinakakalabasan niya, ganyan. Sa ganyan po, pwede na tayo maglagay ng details. Ganito po gagawin natin mamaya. Pwedeng burahin natin, pa-star. And base sa gusto nyo design. Base po sa gustong design. Bale, ito lang po yung first step. Wala pa po yung pagbura dyan. Yung pagbura po kasi pag-highlights na yun eh. Parang ayan yung outline na gagawin. Apo, magsisilbi po siyang outline. Tsaka po lalagyan ng... Kapag inuhitan na po natin ng mas yan. malinaw. Mas malinaw na po. Sa malabas yung puti ng papel. Yan. Mas lumalabas po yung parang siya, highlights na. Pwede rin po siya highlights. So, ganun po. Kunyari, gagawa tayo ng... Pwede niya po palang itry na. Sige, tatry natin dito. Ayan. Kinaibahan naman po dito sa gasera, mas malakas po talaga yung usok niya. Ayan, makikita natin. Kaya mas madami po ako makukuha. Okay, tatry natin. Uy! Ayan na. Meron bang mga moments na napapaso or lalo pag sa kandila? Marami na pong moments na paso eh. Lalo na po, kandila nga po yung gamit ko. So parang nagiging normal na rin po siya eh. Parang kasama na siya sa proseso eh. Yung paso po. Kailangan po, hindi po kailangan. Bale, ayun po talaga yung nangyayari. Sa tuwing magdodrawing po ako, mapapaso at mapapaso po ako kasama na po sa proseso. Okay. Yan, sa mga may galit sa buhay, ito ang gawin nyo. Ayan, papatayin natin yung apoy. Ito na yung sinasabi natin. Nararamdaman ko na. Ayun na po yung paso. Ito na yung paso. Mas masakit po yan kapag dito pumunta sa mas manipis na balat. Paano ganito kapag manipis lang? Pwede pa naman po yan. Pwede nyo po yan lagyan pa rin ng details gamit yung pambura. Tapos, kung manipis po talaga siya, lalagyan nyo po ulit ng usok. Okay. Tapos yung naguhitan nyo pong naburahan nyo, may babakat na po siya. Okay. Makikita pa rin. Kasi yung usok ay delikado din sa ating katawan. O paano mo naman pinoprotektahan yung sarili mo doon sa usok? Gumagamit na po ako nung gas mask, ng mask. Kailangan din po kasi talaga eh, kasi nalalanghap ko rin po kasi talaga yung usok eh. Sobrang challenging talaga kasi lalo na po, wala akong napanood na tutorial. Basta na-inspired lang po ako na gumawa nun. Tinry ko na, kahit wala po akong napapanood na tutorial, hindi gaya po sa mga pencil lang, napakadaming tutorial na videos. Pinag-aralan ko lang po siya ng pinag-aralan hanggang sa nakaimbento ng kung anong pwedeng gawin.
hanggang, ayun po, basta kung paano ko po magagawa yung details. Ang isang technique pa naman po na meron ako is yung may sketch, wala po siyang stencil. So meron po dito mga magkakaiba na style ginawa. Pero same pa rin po na usok. Dito naman po yun, yung sinasabi ko na ito, sa recent artwork ko po. Ito po yung pinaka-latest. Yan, sketch lang po siya. So, inspired po siya sa nangyayari ngayong issue sa budget po sa flood control. Sa nangyayari po sa Pilipino na lubog sa baha. Ayan po. Ayun po yung tema niya. Kung pipikit na lang ba tayo na magpapalunod. Dito naman po tayo sa ibaba. Ayan po. Yung nakalimutan ko po yung pangalan nito. Pero may pangalan po yan. Ginamit ko po to sa exhibit last year, November. Yun po. Ang tema po kasi is puro animals na half body po niya is tao. Tapos yung ulo is animals. Ang pinaka nagsimula ako na artwork na may nag-viral or yung video na nag-viral, kaya po ako nagtuloy-tuloy mag-videos, gumawa ng videos. Dito po kay Jen Ortega sa Wednesday Addams po na series. Ayan, doon po siya nag-viral. At nasundan po nung ito kay Billie Eilish. Tapos dito po kay Selena Gomez. Ayan, tapos cast po ng One Piece live action. Si Bruno Mars. Ito po. Sa YouTube ko naman po siya in-upload. Yun, nakita rin po siya sa ibang bansa. Si Mejid ay dumaan din sa pagsubok. Tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal. Ngunit hindi ito ang naging mitsa niya para sumuko. Dahil sa suporta na natatanggap niya mula sa kanyang pamilya at mahal sa buhay. Pinush lang po ulit ako ng kapatid ko na parang sabi niya, kakaiba nga daw po yung artwork ko. Nare-recognize naman siya ng mga ibang tao. Pinush naman po ako ng ng girlfriend ko naman na ituloy lang, tuloy-tuloy. So nagtuloy-tuloy pa rin po ako hanggang sa nito pong nakaraan, doon na po siya dumami yung mga nakakapanood. Nagpatuloy si Mejid sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay nakatapos din siya ng pag-aaral. Talaga detail. Fan kasi ako ng mga mga detail po talaga. So, into realistic art ka talaga. Realistic art. Kaya ako nung una kasi hindi ko po alam yung technique eh. Ang una kong ginawa, may mga Ano yung mga hindi tamang customer na sinasabi? Kasi parang yun na po talaga yung gusto ko. Ganyan lang naman yung ginagawa mo. Po, yan. Yan naman hindi nila naiintindihan. Kaya, naniniwala rin mo naman po talaga ako na mayroong hyper-realistic talaga. Yung makikita mga hyper-realism, ayan, fan po talaga ako naman. So, yan, katulad po sa sinasabi ko sa mga videos ko na kailangan po talaga mag-ingat, lalo na yung mga bata. Ayan, kailangan po, tingnan nyo po yung anak nyo, lalo na po yung mga batang mahilig sa arts. Baka po kasi biglang maganda, ma-inspired lang sila, tapos i-try na hindi alam kung paano yung tamang proseso. Pakibantayan na lang po yung mga bata na pwedeng madisgrasya sa ganitong klaseng art. Kasi hindi po biro yung ginagamit dito. Apoy po tapos papel. Alam naman po natin yung pwedeng mangyari kapag nadisgrasya sa ganong bagay. Ito yung sa akin, kinalabasan. Ang bala ko dito is parang super science na Goku. O tsaka basta maskuladong lalaki. Hindi ko alam kung na-achieve ko. Pero parang halata naman sa jest. Nagsusuper saiyan na siya. Pag ganito, medyo mahirap. Challenging talaga yung pagbuo ng mga details. Kasi hindi ko siya ginamitan ng pencil. Parang mas challenging sa akin kung gagamitan ko lang ng brush pang outline. Pero goods naman siya. Ano ba sa'yo? So, ito po yung akin. Ayan. Para po siyang muka sa dilim. Ganun. Madami po yung shadows niya. Kasi, yun po talaga kasi rin yung isa sa magandang ginagawang subject dito sa
fire painting na to. Pag mas marami siya ng shadows, mas maganda po yung kakalabasan niya. Kasi nga po, yung usok... Mas may emotional. mas may emotion. impact. Tapos mas kita po na usok po talaga yung ginamit dito. Ayan. Ayan. O, dito ba, May J, sa ginawa ko, paano mo siya i-rate? I-rate po natin ng 8 out of 10. Kasi po parang halata po na meron din po kayong artistic side eh. Siguro po kung nalagyan nyo ng outline yan, baka mag 10 out of 10 po kayo. Kaso 8 lang kasi best po na to eh. Napartidahan pa po eh. Okay, yan. Para sa mga gusto ding itry itong plumage art, ayan, i-message nyo lamang si May Jade. Yan, magpadala kayo ng mga mensahe nyo at inyong mga details para sa inyong mga gustong ipagawa. Sa paglipad ng mga usok, may obrang isinisilang. Sa bawat paglaho ng apoy, may sining na naiiwan. Hindi pa huli ang lahat kung hindi mo kayang pasunurin ng tinta. Narito ang apoy at usok na handa kang sabayan sa linya ng iyong obra. So yun po, pwede nyo po i-follow sa Facebook page ko or sa TikTok, sa YouTube. Yan, mapapanood nyo po yung mga videos ko dyan, may mga tutorials din po ako. Salamat po sa mga suporta. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Feel Good Friday.